Everything to God, everything.
Pagpala ng Diyos, ng bukas na trono sa taas sa mga langit, Panginoon. Maraming salamat sa buhay at lakas ng pinagkakaroon ng Panginoon hanggang sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, lalo higit sa magandang sinibidas ng Panginoon. Student graduate, birthday. Kami po ay nagpapasalamat lalo higit sa tahanan ito, Panginoon. Mr. Linda Guerrero, Panginoon, ng asawa, Panginoon, na patuloy, Panginoon, ang kagalingan, iyo pong igawat sa kanyang Panginoon. At lalo higit, Panginoon, dalangin ko po sa oras na ito, ang gagawing programa, Panginoon, maging isa itong inspirasyon sa bawat sa ating karagdagang kalakasan, lalo higit, Panginoon, sa aming pagsalita, si Pastor Paring, pagtutulungan, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, na mapagpasalamat sa buhay kahit sa kabila ng paghihirap, Panginoon, ay nandiyan ka, Panginoon, palagi sa amin. Tumutugon, pinuprovide ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. At magkaroon po kami, Panginoon, ng katatagan sa buhay at makahandaan, Panginoon, sa ikalamuang pagbabalik. Patawad, Ama, sa lahat ng aming pagtukulang pagkasala sa pangalan ni Jesus ang tagapagligtas. Amen. Hey. Duwan lang. This is my soul, Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. Yung na-achieve. So, sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 17 and 18. Dahil yung wisdom, binigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, karunungan para magtamo ng ma-achieve natin yung mga bagay na yan. Actually, yung context nun, nabigyan tayo ng Panginoon ng talent para magtamo tayo ng kayamanan. So, isang kayamanan meron tayo yung wisdom o yung katalinuhan pinagkaroon sa atin. Pangalawa, yung sa 17, huwag natin sabihin na dahil sa atin, dahil sa aking karunungan. No.
lahat, every good gift, sabi ni James 1 verse 17, comes from above. So the author of it, walang iba kundi ating Panginoon. Kaya sa lahat ng bagay, ano man na-achieve natin, we bring back honor and glory sa Kanya. Kaya 1 Corinthians 10:31, whatever you do, whether you eat or drink, do it for God's glory. Na-achieve mo man ito, naabot mo yung edad na ito, nag-celebrate na yung birthday, give glory sa ating Panginoon. So there are 3 P's na gusto kong share sa gabi ito. Una, yung first P ay practice. So gawin daw natin practice laging magpasalamat. The more we practice, the more na perfect natin sa biyaya ng Panginoon ang maging mapagpasalamat. Don't you know mga kapatid na those who are thankful sa ating Panginoon, sila yung lalo binibless ng Panginoon. Amen? Kasi may maraming mga bagay, like for example, yung 10 lepers, alam natin, 10 sila, meaning sila nagkagalingan sa Panginoon, but only one who came back and give thanks sa ating Panginoon. So kung tayo lahat ay nagpapasalamat sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng close relationship or close walk with God. Kaya sabi dito, instead of seeing this as a religious rule, see it as a practice. So, di ba, sa singing, kailangan thoroughly nagpa-practice para makuha natin yung tamang tono, tamang pitch, tamang delivery. Kaya, make it a practice na nagpapasalamat tayo sa Panginoon. So, gusto ko sabihin ni Paul na yung word na ito ay, yung practice, sabi ni Paul, yung word na ito nangangalaga na keep on doing it. Dahil kapag kalimutan natin magpasalamat, ay nalulungkot naman ang Panginoon na hindi tayo nagpapasalamat sa Kanya. The moment na gumising tayo sa umaga, ay napakalaking bagay na pagpasalamat natin sa Panginoon. Dahil hindi lahat ay nakakagising kinaumagahan. Amen? Doon pa lang, wala na tayong silid na pagkakalagyan. Kaya lalo pa, binigyan ka ng Panginoon na like ka sa school, nabigyan ka ng opportunity, na exercise mo yung kakayanan mo. Sabihin mo, Lord, salamat, nakayanan ko ito. Huwag natin sabihin, Lord, salamat, nakayanan ko dahil sa sarili ko. Lahat ay balik natin sa Panginoon. Sabi po niya, katulad ng muscle natin, sabi nga, strength comes by exercise. Ako naranasan ko nitong recent video, past 3 months, kapag hindi bumalik sa takbo, talagang deteriorate yung katawan. Na kumbaga nangihina yung mga muscles. Kaya sabi ni General Duan sa strength comes by exercise. As we practice, as we exercise, yung mga kakayanan na binigay ng Panginoon, lalo siyang nagmumuti. Remember the parable of talents? Yung 1, yung 5, naging 10, yung 4, yung 2 naging 4, yung 1 naging 1. So, huwag natin gayahin yung isa. Kundi, ready to practice na lagi tayo nagpapasalamat. Sabi dito, Thanksgiving is just a holiday in November. And di tayo nagpapasalamat na doon. Nainitan natin. Sa ating mga kaluluwa, we don't give thanks because we feel good. We give thanks because God is good. Amen? Amen. So, hindi lang tayo magpapasalamat dahil pakiramdam natin masarap magpasalamat. Nagpapasalamat tayo dahil sa lahat ng panahon napakabuti ng Panginoon. Second P, una practice. Second P is place. Saan man tayo nilagay ng Panginoon, in all circumstances, problems man yan, blessing man yan, challenging man yan, or easy lang yan, ay in all circumstances, sabi ni Paul, ay nag-focus ito where we are when we pray. Kahit saan daw tayo naroon, salamat sa pamamagitan ng ating mga panalangin. So sinabi ni Paul, in everything. So wala siyang exemption. Sa lahat ng bagay, mabuti, hindi mabuti, mabuti, hindi mabuti, kailangan tayo magpasalamat. So ang context nito, na hindi lang tayo magpapasalamat sa mga natanggap natin. Hindi lang tayo nagpapasalamat dahil pabor sa atin. So kung hindi na pabor, hindi na tayo magpapasalamat. Just like the story of Job, di ba? Nung wala na tinatanggap na yung asawa, babae, dahil wala yung mga ari-arian, mga anak nila,
Pero sabi ng asawa, sumpahin mo na yung Diyos mo at mamatay. So, hindi naman po maganda yung ganong litanya mga kapatid. Sabi ni Ho, ay wala akong dinala dito sa lupa, alisin ako walang dala-dala. Pero sa atin, bilang mananampalataya, wala man tayong dala pagparito natin, nawa ang karakter na nabago ay madala natin at yun ang pagpasalamat sa Panginoon. Amen. Kaya nilagay tayo ng Panginoon sa lugar na yan dahil may purpose siya o may plano siya sa atin. Sabi po niya, not for everything. Sinabi ni Paul, in everything, hindi for everything. You don't have to be thankful for a car o sa mga, dahil hindi naman tayo nagpapasalamat dahil nagkaroon ng car accident. Ano po, hindi naman tayo nagpapasalamat dahil pag kain mo ng pagkain na buminipin natin. Hindi naman tayo nagpapasalamat na gano'n. Nagpapasalamat tayo dahil while naranasan natin yung mga hindi na ina-expect natin, ang Panginoon ay laging present at laging handa na tulungan tayo. Psalms 46 verse 1, in all troubles in life, God is our refuge. So hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya po, your gratitude shouldn't depend on your zip code. Diba kapag hindi mo ma-access yung isang cellphone kung walang password or code. Diba? So sabi niya, ang pagpapasalamat hindi dapat nakadepend sa zip code or your bank account. Kung maraming laman yan o walang laman, sana all maraming laman para mamili natin yung gusto natin. Whether you are in a place of plenty or a place of pain, God is always there. Amen? Amen. So, second P natin, place. In all circumstances, in everything, don't forget to thank the Lord. And last, before I sit down, third P natin ay purpose. Ayan. Or plan, rather. So, ang Panginoon ay may plan sa bawat isa sa atin. Sabi niya, for this is the will of God for you. Ang kalooban ng Panginoon, hindi tayo maging buntot. Ang kalooban ng Panginoon, maging head tayo. Amen? Head, in a sense na gusto ng Panginoon na mag-excel tayo para ipakilala siya sa buong mundo. Hindi tayo ilalagay na head para magyabang tayo, exalt yung sarili natin. Those who humble themselves before God, God lifting them up, mga kapatid. Ang nagpapakababa sa harapan ng Panginoon ito na sa Panginoon. Sabi po dito, we often stress out wondering what is God's plan for your life and my life. Pero sabi ni Paul gives us a cheat sheet here. Pero sabi niya dito, ang katotohanan, ang kalooban ng Panginoon o yung plan ng Panginoon isn't just about where you work or who you will marry. Uy, marry na dito. Hindi ko ano ito, expect na. Hindi ko saan ka mag-work, kung sino yung papakasalan mo, o sino yung magiging partner mo in life. But it is about the kind of person you are becoming. Ano bang klaseng tao ako after na makapag-graduate ako sa kursong ito? Ako ba humble or am I getting it boastful dahil ma-achieve natin ito? So He wants us, a people who trust Him enough to say, thank you Lord, even when the road is bumpy or rocky road. Just like rock here. Di ba? Yeah. Although the road is rocky or bumpy, topsy-turvy, mga kapatid, hindi kaya yung dinadaanan natin, we can always thank the Lord dahil nakakalakad tayo, naiingatan tayo. So, there's reiterate, ulitin natin yung tatlong P. First P natin, Practice. be a practice na laging magpasalamat. And second P natin, Place. yung place where God put you in everything, don't forget Him to thank Him. And third, there is a plan for you. Jeremiah 29:11, sabi niya, ang plan ng Panginoon ay pagpalain tayo at magtamo tayo ng magandang pag-asa, magandang uli. So, sinasabi niya sa atin, if you want to be right in the center of God's plan today, you don't need a map. You just need a grateful heart.
Because God will be your map. He will guide you in the way you should go. And He will direct your path dahil gusto ng Panginoon ang mga anak niya sumusunod sa landas niya. Kaya nga, yung pagsunod natin, there's always accompanied of blessing. When we obey God, blessing is not a problem. But when we disobey God, problems ay parang naro-roll up o papalapit sa atin. Kaya sabi niya, hindi natin kailangan ng map dahil ang Panginoon ang guide natin. So when we start thanking Him, you're exactly where He wants you to be. Kung tayo daw ay nagiging mapagpasalamat, yan ang gusto ng Panginoon na maging tayo. As we close yung ating pag-aaral, kita natin na yung Thanksgiving is a practice na dapat nating piliin regardless of the place we find ourselves because we know it is God's perfect plan for us. But let's be honest, giving thanks when life is falling apart feels impossible. Di ba? Parang ang hirap magpasalamat kapag puro problema yung naranasan natin. Pero sabi nga po, malagpasan natin ang isang problema sa biyaya at tulong ng Panginoon. Walang problema. 1 Corinthians 10:13, walang problema na hindi malalampasan, na hindi common sa atin. Pero kaya bandang huli, ang lundo po, lagi tayo magpasalamat. On our own, it is impossible, but for with God, all things are possible. Kaya sa gabi ito, magpasalamat tayo sa lugar na ito dahil napakinggan natin ang pabalita ng ating Panginoon. Nawa, sa ganun din sa mamaya, ay hindi ko na pinagsabay yung mess dito para kay Kuya Raymond para separate siya mga kapatid. So kaya ating pong tingnan na ang will ng Panginoon, magtamo tayo ng mabuting future at maging hope tayo sa mga lugar na that is hopeless and sa mga lugar na nadidiliman. When we go there, shadow pa lang natin nawa maging liwanag na sa kanila. Kaya lahat ng papuri, pasalamat, ibalik natin sa Panginoon dahil siya ang karapat-dapat tumanggap. Pagpalain tayo and congratulations sa lahat ng mga achievers and happy birthdays sa lahat ng mga birthday celebrants natin. Ito ang aking dala.